Good morning mga Bisaya at saka yung hindi mga Bisaya. So additional na ano naman 'to, nakita ko na photo sa ano, sa post yata 'to ni ano, King Foreman. Um, ang ano dito is, ang print out niya is yung hook placement. Yung tama ba daw 'to na placement yung hook. Kasi ang nangyari diyan, parang ano siya, girder tapos may intermediate beam. So, so ito yung girder. No, ito yung main na girder tapos ito yung intermediate beam na naka ano, naka-connect sa girder na 'to. So, kung titingnan mo sa cross section, ang ginawa kasi ito yung ano, yung girder tapos nandito yung intermediate beam. Tapos nandito yung bakal ng girder. Ang ginawa kasi is, di ko sure sa baba, parang sa baba na sa taas yata yung sa ano. Ang sa bottom bar nandito yata. Tapos yung top bars kasi ang concern dito is ang top bars. Ang top bars ng intermediate beam nakaganito, nasa labas, no? So first, ang nakita ko is yung hook na 'to, no? Yung length na 'yan galing dito sa ano, may standard na radius 'yan, tapos galing dito at saka dito, no? So may standard radius 'yan, tapos yung dimension na 'yan hanggang dito. Ang ano diyan is 12 times diameter. So, kung ano yung diameter, i-times 12 mo, yun yung haba ng ano dito, yung hook. So, yun yung standard. Now, ang ano lang dito, ang concern lang dito is, nasa labas kasi yung ano, nasa labas yung hook. Ang mangyari diyan, yung tinatawag na spalling. Yun bang bibiyak yung concrete dito kasi pag hatakin yan, mag-exert to ng outward force eh. Tapos wala nang nag-confine sa kanya. So, ang mangyayari mabiyak yung concrete dito. So, ang maganda ang gawin mo is ito yung ano mo, ito yung, top bars mo pag ganyan. Tapos dito lang yan i-ano sa loob para maka-ano pa rin, makasuporta pa rin yung bars mo at saka yung stirrups 'pag mag-exert yan ng outward na force, yung ano, top bars, nasa loob yan. Tapos ang isang nakita ko, although hindi ako maka-comment dun sa ano, kasi di ko naman alam yung loading. Pero usually 'pag mga ganito kasi, 'pag mga ganiyang sitwasyon, meron yang skin bars dito. Ang skin bars tawag nila dito, eh. Ganyan yan. Halimbawa ito yung beam mo. Kasi sa torsion kasi ito na requirements. Pero kung maliit lang naman yung load, wala namang problema. I-design naman yan. Lalo na 'pag software, makikita yan. 'Pag mga ganito torsion kasi, ang ano diyan is meron kang extra bars dito, yung extra bars. Yan yung tutulong yan sa torsional resistance ng concrete mo. Kung mano-mano, pwede naman. May formula pero ang mas madali mas madali i-design yan kung may ano ka, may software ka. Pwede naman mano-mano pero mahirap yan. So ganyan. Tapos meron yang pang-ano yan, sa torsional resistance yan na extra bars. Tapos yung bakal dito ano yan, close, ano yan, yung spacing ng stirrups dito, ano yan. Kasi yung torsion nga yung ano, malaki kasi yung, kung titingnan mo, ewan ko lang kung ano ang span, pero pag malaki yung torsion dyan, mas maganda na marami yung bakal dito. Or hindi maganda. Lalabas na maraming bakal talaga na ang kailangan mo dyan sa ano, for torsional resistance. Tapos yung skin rebar nga, skin reinforcement dito. Ganyan. Pero kung kaya naman sa load, wala namang problema. Pero ang ano ko lang sa video na 'to is yun lang placement ng bar na dapat dito yan sa loob para may ano pa rin, may mag-resist pa rin against yung spalling nga.
yung mabitak-bitak yung concrete dito ba kasi hindi naman kasi strong yung, concrete when it comes to tension. So may tensile resistance pa rin 'yan, yung cracking ano, pero maliit lang. So, I hope klaro. So kung may mga tanong kayo, ano lang, i-comment lang or, message. Hanggang sa muli.